The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Monday, January 22. Good morning, Pastor. Good morning, birthday boy. Good morning, Ted at Cha tuloy, Chet. Ba, talaga Ako namang po ay, pulang-pula ang birthday boy natin. At bagong gupit, Siyempre. bagong tasa. Para swerte. At siya po ay anong tawag dyan sa hairstyle na pulang-pula din Talagang tinerno mo yung iyong buhok, Pastor. Yes, Ganyan of yung course. kulay ni, di ba? Catherine Bernardo ngayon, yung kulay ng buhok niya. Para hindi magmukhang 40 na ako. Yan naman talaga. Oh. Sabi ng mga staff natin dito, Becca naman, Pastor, come on ka naman daw dyan, Walang problema, Ted. Abonohan mo nga sa GCash, Ted. Ang bilis ka usap Tinawag si Manong Ted ito na, baby. Baka babati ka ng happy birthday ka, Pastor. Binati ko yan, madaling araw pa lang. Paggising ko pa lang. Oo. Sige, basta tandaan mo. Bumabati na. Oo, basta tandaan mo, Pastor, yung birthday na yan, para din yung Valentine's Day, anniversary, yan para din yung Pasko, New Year. Pas din yan. Yun. Totoo yun. Okay, sige. Tama. Alright, Brad Jeff, muli ito marami bumabati sa iyo dito at ang ating po lamang talaga pong pinagkakaisahan po na panalangin ay alagaan po si Brad Jeff, lalo na po ang kanyang kalusugan at gabayan sa kanyang pagmimisyon. Brad Jeff, ito muna, pakinggan muna natin itong magandang balitang ihahatid mo bago natin tanawin ang ating mga pinagdaanan. Okay, Brad. Sige, go ahead. Yan. Ted, salamat nga sa mga greetings, of course, sa mga bumati po. No? Madalas naman, yun ang talaga request ko rin. Alam niyo yun, good health, long life. Amen. Kasi pag edad mong ganito, alam ko, Ted, darating ka rin sa edad na ganito, no? Yung contentment ba? Yung, ewan ko, no? Pero sabi mo, anak ko, Dad, nakain mo naman yung mga gusto mong kainin, di ba? Di ba, pagka yung mga steak and all, so dapat hinay-hinay na lang sa edad mong ganito. Ayan. So, salamat. Long life and good health. Anyway po, yung po mga greetings na yan and wishes and prayers, okay po yan kasi we're talking about physical life. Yung long life, good health, average lifespan nga po according to World Health Rankings ng Pilipino. Yung nakita ko naman na itong data mga 7-8 years ago, 72 raw sa babae, 68 something sa lalaki. So pag tinignan nyo po yun, that's around 25,500 days the moment ka ipanganak sa lupa, ano? So kung mga 30 anyos ka ngayon, dami mo pang buhay, 15,000 days pa. Kung katulad ko na 40, di may mga 12,000 days ka pa. Si Chacha 50, so mga 7,000 days na lang pag nagsikwenta ka. Di ako po yun. Okay. So pag tinignan mo, sa araw na to, I have around 7,000 more days to live. On the average na Filipino life, ano? Kung suswertihin at i-bless ni Lord, sabihin mo na lang abutin ka katulad kay Senator Enrile, 100 plus. But come to think of it, life is short, that's the point. And yung physical life po, as much as we want to live, longer, ito po, magdadrag tong eye bags mo, magkukulot yung noo mo. So kahit ano pang gawin ng mga beauty salon dyan and all, talagang gravity will take over. And then yung strength natin ay manghihina. But then again, there is such life that's called Zoe life. Sabi po sa Bible, si Jesus ay dumating so that we may have life and have it to the full. Hindi lang po life na physical life. Though the Greek word that was used there was Zoe life, yung Z-O-E, Zoe. It means the totality of life, the eternal life, the life that nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken type of life. At paano po makuha yung life na yon? Sabi ni Jesus, I came para bigyan kayo ng buhay, yung ganitong klaseng buhay. Pero ito po ang susi dyan sa Proverbs 9:11, pakita mo nga, Seth. For through wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. Yung pong wisdom ay nanggagaling lamang sa takot sa Diyos. Sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano po ba yung wisdom? Hindi natin ito makukuha lang sa papanood ng kung anong YouTube at matatalinong tao. Hindi po ito makukuha lamang sa edukasyon sa eskwelahan, sa experience in the past.
ito pong wisdom na to ay nanggagaling sa pagsunod sa katuruan ng Diyos. Kasi po, may katuruan siya, ang Biblia, at kung tayo po ay may takot sa Kanya, yung takot na hindi negative, but in a positive awe and fear and wonder, tayo po ay susunod sa Kanyang katuruan. May wisdom po sa marriage, yan naman po yung pinamumuhay ko, may wisdom sa parenting, doing business, lahat po yan. Sa bawat arena ng buhay natin, meron pong sasabihin ng Biblia. Yan nga po kinakampanya ko, 3 taon nang mahigit dito. Puro lang sa Biblia naman ang aking tinuturo. Kaya kung tayo daw po ay magkakaroon ng hindi knowledge, knowledge is nandito, wisdom ay bumaba sa iyong puso. Ang alam mong tama, ginawa mo, yun po ang wisdom. Yung alam mong tama, hindi mo ginawa, foolishness yon. Alam mo na nga lason, ininom mo pa. Di, fool ka nun. Pero alam mong lason, di mo ininom, that's wisdom. Okay? So sa lason, parang hindi natin gagawin, pero marami tayong ginagawang bagay na alam mong mali. Alam mo ikakasira ng pamilya mo, ng katawan mo, ng health mo, pero patuloy natin ginagawa. That's foolishness po, sabi sa Bible. Again, let me end for true wisdom. Yan po ang dasal ko sa lahat ng may birthday all throughout this 2024. Sana'y magkaroon tayo ng wisdom, yan po magpapahaba sa buhay natin. At di lang buhay dito sa lupa, but buhay na walang hanggan. Panginoon, marami pong salamat. Habang ako'y nagse-celebrate ng aking kaarawan, alam ko naman na ito po ay lilipas din, sabi nga ni Brad Ted. Pero Lord, it's not just lilipas din. It's how you become thankful and grateful sa araw-araw na meron ka bang regalong hininga na paggising mo sa umaga, ikay humihinga pa. It's a present from God that we have to be thankful and grateful and be content kung ano man yung meron kami. Lord, sa langit na namin mararamdaman ang fulfillment, yung ultimate fulfillment. Huwag na namin hanapin dito sa lupa. Sa iyo lamang masusumpungan ang tunay na kaligayahan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At muli, Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa araw na ito at dumudulog sa inyo. Naalagaan niyo po si Brad Jeff, ang kanyang kalusugan at ang kanya pong ginagawang pagmimisyon. Gabayan niyo po siya lagi at alagaan din po ninyo ang kanyang pamilya at mga kasamahan po sa kanilang simbahan. Lord, we pray para po sa panibago pong productive year na naman po ni Pastor Jeff sa paghatid po ng magandang balita. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, alam mo, baby girl, itong si Brad Jeff, 3.5 years ago, nung akin siyang tinawagan, katanghalian, araw ng Sabado, at tinanong ko siya kung Brad, pwede ka bang maging bahagi ng aming programang binubuo para sa Radyo 5? Kasi gusto namin magkaroon ng segment nga para sa magandang balita at walang kaabog-abog. Yes, kaagad ang kanyang sagot. Kaya mabuhay ka, Brad Jeff. Hindi natin makakaligtaan niya, malilimutan ang iyong dedikasyon to spread the good news. At kahit na wala po itong bayad, kahit na wala po itong anumang pong maibibigay po sa kanya na financial incentive, tuloy po mga kapatid ang kanyang pagmimisyon. Araw-araw, walang patid, walang palya. Kahit na po siya nasa ibang bansa o kahit na po siya nasa ibang mga lugar, basta po kinakaya, lagi po siyang nandyan para maghatid ng balita. Kaya Brad Jeff, mabuhay ka pa ng 100 taon. Sige, talunin natin si Senator Enrile. Kaya natin yan. Lalampasan natin. Brad Jeff, salamat muli na marami, Brad. Salamat. At pinagpala ka dahil sa hindi halata ang pagiging senior mo. Marami nagtatanong dito. Opo. Pwede ka sigurong magpakulay din ng ganong buhok, baby? Ang alin? Yung ganon, medyo orange na reddish. Hindi sinasadya yan. Nahilaw lang Copper. yan. Nahilaw lang. Oh. Akala ko na sobrahan sa ligo sa dagat. Napaaga lang. Opo. Ano yan? Pasalamatan ko muna si Ate Bell ng Bench Fix Serendra. Ate Bell, thank you for making me look 40 lang, ha? Ate Bell, the best yan. So, ganun na lang yun. Happy birthday, Pastor. Ano ba, Hindi akong may birthday, si Pastor. Naghihintay na siya. Okay. Sige, sa salamat na marami, Brad Jeff Eliscopides. Nakita mo naman itong hinanda ng ating staff dito. Hindi ka mukhang 60 dito, Pastor. Parang 58 lang. Ayan. Ang bata. Happy birthday! Ipinanganak. Salamat. Anong taong ka pinanganak, Brad Jeff? 1974, sir. Salamat po. 1974. Alam mo, hindi ako nagsisinungaling kasi night of the bat. 1974. 2024 ngayon. Kaya sakto. 50 years talaga. 50 years old.
Alright. Batiin ko rin yung nanay ko, Helen Eliscopides, ang nagluwal sa akin. Nay, maraming salamat sa inyo ni tatay sa pagpapalaki niyo sa akin. Ayan. Amen. Amen. Salamat na marami. Okay, Brad, sige. So, huwag ka masyadong magpupuyat mamaya dahil bukas meron pa tayong The Daily Brad, ha? Of course. Salamat po. Okay. Ano lang, mag-i-enjoy lang tayo with some Yes. friends. Oo. Ito po, again, maraming salamat. Ted, ako, papasalamat lang ako. Kala nyo, parang nagawan ko kayo ng pabor. You're doing me a huge favor because, again, this is my passion. I think, pinanganak ako para gawin to, ipalaganap ang salita ng Diyos. So, yung mission, napakalaking tulong ng ating programa, Brad, Ted, at saludo ko sa iyo, Ted, na isiningit mo to, pero hindi pala siya singit. At parang, hindi, Brad Jeff, ito yung magiging spiritual. Kala ko nung kasi magpe-pray lang ako pag Monday. Sabi ko, Ted, sige, okay yan. Pray ako ng opening mo pag Monday, I can do that. Nung pala ang plano mo ay the whole week, meron talagang special segment. Kaya ako rin nabigla sa opportunity na binibigay mo sa Daily Brad segment natin. Maraming salamat, Ted. And of course, the rest of our management. Salamat sa suporta ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Thank you so much again. Paalam na ako, Brad, Ted. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you. Serving the people, birthday boy, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.